President Bongbong Marcos shuts down talks of a cabinet reshuffle, saying constant movements of department heads could be fatal to stability and may slow down governance. But he leaves the door open for former Interior Secretary Benhur Abalos to return to government. And while Malacanang talks about stability, the Senate still deals or reels with the aftershocks of the recent shakeup. With Win Gatchalian now holding the gavel, what happens now to the chamber and the upcoming impeachment trial? This is Political Beat. I'm Lourdes De Vera. President Marcos dismissed talks of another cabinet reshuffle, but with continuing speculation about possible changes in key agencies, is the door really closed to a possible reorganization? Joining us now is resident political pundit and heckler and Philippine Star columnist, Ronald Llamas. Secretary, maraming salamat sa inyong oras. Good evening. Ano pa tayo dito? Jinglish o Tagalog? Ang usapang sampalok, pwede rin. Palaging sinasabi ni Pangulong Marcos, wala namang ganyan eh. Sa inyo ko nga lang naririnig itong mga usapang ganito. Bakit ba, of course, nag-serve ka rin sa Malacanang, paano nagpe-persist ang mga ganitong mga usapan? Usually kasi, pag may problema yung iyong gobyerno, isang recourse para ma-diffuse yung problema o yung crisis, isa cabinet revamp. Pinapakita kasi na willing kang mag-adjust, willing kang magkaroon ng reset, at willing kang magpalit ng mga tao na mag-absorb dapat ng responsibilidad. Para hindi naman sa iyo umaabot yung responsibility. Kaya natural na recourse ang cabinet revamp. Halimbawa, narinig mo yan nung nangyari yung scandal tungkol sa budget nung December 2024, di ba? Parang tagal na nun. Nagkaroon ng skandalo dyan. Yes. At muntik nang hindi matuloy yung budget na yan dahil nga mas malaki yung budget ng DPWH kesa sa DepEd. Eventually, inayos yan. Yes. Minimal na pag-aayos. Pero nag-persist yung problema na yan at eventually sumabog yan dahil dito sa corruption sa DPWH na napilitan ng presidente na sa kanyang State of the Nation address noong July 2025 na sabihin na mahiya naman kayo. Kaya doon mo unang narinig yan, yung revamp. Pero hindi naman siya nangyari. Sabi ko nga noon, until it happens, it didn't happen. So, madadagdagan na naman yung acting ng mga sekretarya dito. Ngayon ako nakakita ng ganyang karaming acting. Parang theater troupe ng Malacanang, Mr. Llamas, sir. Pero after nung disastrous midterm election, ay one of the few times ng isang incumbent government ay natalo sa midterm election, ay nagkaroon na naman ng balita na revamp. Mismo sa gobyerno na nanggaling. Pero again, hindi na naman siya natuloy. At after nung SONA, itong unprecedented corruption scandal, lumabas na naman yung balita na magkakaroon ng cabinet revamp. Ang nangyayari, parang patsi-patsi. May isang matatanggal or magpapatuloy na magtanggal ng paisa-isa. Pero yung ibig sabihin kasi ng revamp, malawakan eh. Di ba? Na pagtanggal ng mga cabinet secretaries. No? Panahon ni Cory noon, may talagang halos buo parang ilan nga ba tinira noon. Pero yes, nung nangyari yung maraming coup d'etat. Oh, yes. Nung after ng 87, parang naging response niya ay yung kanyang version of a reset, isang cabinet revamp. Yes. Talagang karamihan ng cabinet napalitan. No? Yun ang ibig sabihin ng revamp.
Totoong revamp. Yes, dahil dapat kasi yung cabinet mo, yun yung magte-take ng cudgel para sa presidente. Kung may problema, sila yung willing na paltan or sisihin. Ang observation noon, under the previous executive secretary who's supposed to be the little president, parang since urado nga, so iba yung galawan, iba yung kilos. A lot of people expected that with the new executive secretary, ay at least magkakaroon ng napakaraming problema, napakaraming moving parts, at yung ES dapat ang mag-handle ng mga ganito. Si Recto ba ay doing a good job sa tingin ninyo? Well, siguro kumpara kay Bersamin, na parang hindi bagay do sa posisyon ng Executive Secretary dahil dati siyang Chief Justice. Ang Executive Secretary kasi linchpin yan ng gobyerno. Yan yung may oversight sa lahat ng mga malalaking departamento ng gobyerno at siya yung first and last line of defense of the President. Siya rin ang crisis manager. Parang hindi tailor-fitted para kay Bersamin. Kaya kumpara kay Bersamin ay baka mas bagay si Recto. Pero wala pa siyang isang taon no? Kaya baka hindi pa sapat para hatulan kung ano yung kanyang performance. Pero going back dito sa pinag-uusapan nating cabinet revamp, ay... Sorry, ang iano ko pala, gaano kalaki ang role ng ES dito sa mga ganito pag may mga butas-butas pagdating sa mga kabinete? Actually, siya yung dapat nagre-recommend kung sino papalitan. Dahil siya in charge no, for the president. Yung presidente ay nagre-report ka, mga major direction sa kanyang magagaling, legislation, etc. Pero yung management ay dapat yung executive secretary. No? Kaya, pero nung nagkaroon ng skandalo dito sa flood control, ang lalo na nung nag-testify si Saldico doon sa isang Blue Ribbon hearing last September, at nadamay yung executive secretary, tanggal siya kaagad. Tanggal si Bersamin at saka tanggal si budget secretary Pangandaman. Actually, ngayon lang ako nakakita na yung dalawang pinaka-importanting cabinet secretary ay halos sabay na natanggal. Ngayon lang ako nakakita na yung speaker ng Congress at yung Senate President halos sabay na natanggal. No? So maraming bago akong mga hindi nakita before. Kaya nitong January, may lumabas na naman na balita na magkakaroon ng cabinet revamp. Ang tawag nga nila, the Unlucky Nine, mga siyam daw. Wow. Pero hindi natuloy, pero meron namang 3 na napalitan. Dahan-dahan. Secretary ng Tourism, yung Secretary ng Environment, no? Labor. Secretary ng Labor na matagal nang absent, no? So, hindi siya revamp. Parang revamp by increments o protracted pa isa-isa. Nasayang dahil ang purpose sana ng revamp ay matanggal sa iyo yung burden ng mga problema ng gobyerno at maipasa doon sa mga tatanggalin. Yung sinasabi naman na parang nagiging pabuya o pampakalma, pampalubag-loob sa mga hindi pinalad ng eleksyon, yung mga isa-isa bang mga binibigyan nun, matatawag nating karapat-dapat ba naman? Not necessarily. Siguro combination kasi yan ng competence at saka loyalty. Diba? Kung itong mga natalo, loyal naman sa'yo, ayaw mo naman silang itapon sa lansangan. Pero dapat competent din sila. Kaya, halimbawa, hindi ko naman sigurado yung skill set ni Senator Francis Tolentino, pero parang wala naman siya masyadong background sa labor. Diba? Pero tingnan natin, baka malay mo, mag-deliver siya ng maganda dito sa kanyang bagong posisyon. No? So, yes, yung mga natalo mong mga loyalists, kailangan mo rin bigyan ng posisyon. Pero sana ay very competent din sila doon sa posisyon na paglalagyan sa kanila. Ano ang effect sa performance ng isang cabinet member kung acting capacity pa rin siya? Of course, sasabihin nila na, serve. Walang kaibahan yan. Pero may psychological effect ba yan na may sort of Damocles of temporariness pa rin? Siguro hindi lang psychological. Mismo sa departamento, malaki yung impact. Dahil kailan ba ito mapapaltan? Kailan ba ito, tatagal ba ito? Siyempre, yung mga department,
medyo strategic yung dapat perspective dyan. Dahil, halimbawa, Secretary of Labor, syempre, karamihan sa iyong mga mamamayan ay mga manggagawa o mga empleyado. So, anong gagawin mo kung ikaw ay acting lang? Wala kang mga long term, puro ka lang tupad, puro ka lang ayuda. Syempre, ang habol mo ay magkaroon din ng maayos na serbisyo dito sa mga manggagawa mo. So, medyo bitin. Kung ikaw ay acting, halimbawa sa dito sa, ano ba yung mga acting natin? Dito sa Justice? Siyam yun, ang dami nun. Sa Justice ba, acting yan? Lalo na ngayon, napaka-crucial ng Justice dahil nga sa mga kaso ng corruption. Oo. Diba? So, medyo bitin ang hirap Kahit mismo dun sa mga nakaupo dyan, hindi mo alam kung tatagal ka o hindi. May pagka-tentative pa rin lahat, kumbaga. Pero ang pinakamahalaga, yung paggawa ng mga plano para sa departamento. Hindi ka makagawa ng plano na medyo medium term dahil nga very short term yung pagiging apan mo lang acting. Correct. Okay, so may Pero ang manifestation din yan, parang kung marami yung acting, parang medyo weak yung political center, parang weak yung presidente. Bakit hindi mo, ba't acting? Ba't hindi mo For the record, ito yung mga acting natin, ano? Acting Executive Secretary, pati ganun pala, acting din. napakahalaga nun. Acting Finance Secretary. Naku, isa pang Acting napakahalaga. Budget Secretary, Acting DPWH Secretary, Acting DENR Secretary, Acting Communication Secretary, believe it or not. Na, ito ba yung pinakamaraming palit so far? Naka-5 na. 5. Acting Justice Secretary, as we mentioned, Acting Labor Secretary, Transportation Secretary, at Acting Tourism Secretary. Daig pa natin ang PETA at ang Repertory Philippines. Okay, Sir Ronald, ang sinasabi nila na, bakit pa? Malapit na naman. Mahalaga pa ba rin ba ito? Patapos na ang termino, kumbaga, pa-lame duck, na ba siya? Na face. Well, mahalaga dahil nga unprecedented yung mga crisis mo ngayon Diba? Kaya kung wala kang gagawin dyan, ay hindi lang yan makaka-apekto sa parating na eleksyon. Hindi lang yan makaka-apekto sa iyong pagiging lame duck. Ang laki ng epekto niyan dito sa ating mga mamamayan. Nasa gitna ka ng economic crisis, nasa gitna ka ng unprecedented corruption crisis, nasa gitna ka ng unprecedented political polarization, no? Na existential yung labanan sa mga Duterte at saka sa mga Marcos. No? Unprecedented yung invasion sa iyo ng isang superpower since World War II. Diba? So, napakaraming unprecedented. Pati ba naman yung iyong... Kinancel pa yung visa ng Defense Secretary mo, na alter ego mo. Correct. No? So, kung... Wait, on that issue ba, sa tingin mo dapat may palag tayong naramdaman man lang o yung buong mundo sa ginawa ng China? Oo, napakahina naman ng statement ng DFA. Nang sabi DFA mo, pa talaga. Sabi mo, this is an unfriendly act. No? Ba't ganun lang yung sagot mo? Uy, no? strong words na yun para sa diplomatic language. Oo. Well, dapat man lang, kahit pinangatawa mo lang, medyo equal response. Oo. Kahit naman na maliit tayong bansa, sana man lang, sinabi mo rin na, uy, yung defense chief nyo rin, no, ay hindi na yung papasukin dahil ini-invade na kami teritoryo. Ito nga, bumalat lang doon sa invasion nyo. Dineklara nyo ng persona non grata. Diba? No? Kami na nga yung biktima, kami pa yung sinanction nyo. No? Kaya hindi lang ito usapin ni Gibo Chodoro. Hindi lang ito usapin ng ating defense chief. Usapin ito ng, ano ba yung nangyayari sa ating bansa kung yung invader, no, ay tatawagin mo lamang na unfriendly. No? May naalala ko Kalmado na ba lahat? Yung isasegue ako ng konti, Under Win Gatchalian ba, the coast is clear na ba? Back to work na? Or, gaya ng sinabi mo sa isang interview na maghanda kayo, babawi yan at hindi siya yung tipong will settle things with grace, but instead, will burn the bridge when we get there. Well, yes and no, dahil at least na-resolve itong leadership crisis sa Senado. At yung pumalit, medyo hindi siya ganun ka-antagonistic mismo sa minority. Ibig sabihin, kung ilalagay mo dyan Senate President,
si Ping Lacson, na mas gusto kong Senate President dahil sanay sa bardagulan, magpapatuloy yung intensity ng away. Kung si Win Gatchalian ang nilagay mo, ay medyo babalanse yan. No? At nag-send na nga ng feeler sa minority na, uy, usap na tayo. Kahit hindi pa siya kinocongratulate nung isang... Yes, no? So, maganda siyang fulcrum Oo. dito sa napaka-polarized na sitwasyon sa Senado. Pero itong crisis kasi na ito ay hindi lang simpleng crisis ng personalities. It is a crisis of the institution. No? At going into impeachment in 2 weeks, no? Ay magiging antagonistic na naman ang banggaan. No? At ang unang bakbakan dyan ay dadaan sa isang simple majority, yung evidence. No? Bakbakan na yan. No? Bakbakan na yan. Going into, siguro after 2 months, to convict or to acquit. Kaya hindi pa tapos ito, itong dynamics na ito. Sa July 6, makikita mo, maraming magrarally dyan, magbubungguan. No? At just a few days back, nakarinig ka na naman ng mga destabilization. Diba? So, yung ating political climate is such na hindi mo masasabi na tapos na eh. No? Susunod na kabanata na naman yan eh. Ang nakakatakot kasi pag nagsasalita ka ng ganyan, nagkakatotoo eh. Ikaw yung oracle of Delpan or Dapitan. Yun ang malungkot sa mga doomsayers eh. Pag nagkakatotoo yung mga sinasabi mo. Okay. So, sa ganong aspect, nako. So, hindi pa pala stable ang lahat. At, pero at this point ba, okay, gaano kahalaga ang magiging tone ng parating na SONA ng Pangulo? Well, medyo defining yan. Dahil ito yung first SONA niya after nung kanyang mahiya ka naman SONA. So, ano na yung nangyari? Meron na bang mga nahiya? At yung mga walang hiya ay makukulong ba? Yung mga corrupt na big fish. So, susukatin siya dyan. Tapos, in between, ay maraming crisis yung nangyari. Economic dahil sa Iran War at sa iba pang internal contradictions. Itong Senado, itong mga destabilization last year at saka this year. So, naghahanap yung tao ng isang strong political center. So, itong SONA na ito, kahit ito yung second to the last, ay napakahalaga. Baka ito yung pinakamahalagang SONA niya. No? More than any SONA. Kaya, in just barely more than a month, madideliver ba niya itong kanyang pinromisa nung mahiya ka naman campaign? Huwag mong kalimutan na, Lord, siya yung nagpangalan doon sa 15 na malalaking contractors. Eh yung nakulong doon sa 15, one half lang eh. Yung kalahati lang ng diskaya. Paano yung 14 and a half? No? Nasa na yun? Laki-laki pa ng graphics nun. Oo. Pero alam natin lahat, no, na out of character sa kanya yun eh. Di ba? Siya yung tipong, ika nga ng mga Griego, character is destiny. Hindi siya ganun eh. No? Siya yung, kung pwede lang, payapa lang lahat. At out of character sa kanya na para pumunta doon sa yung magalit na ganung toon. Alam natin hindi siya ganun, di ba? So, kailangan bang mag-assume siya ng ganung mas fierce na tone, kumbaga? Well, siya yung nagsimula ng mahiya ka naman campaign eh. Kaya susukatin siya ron. Siya yung nagsimula dun sa, siya yung nagsabi dun sa 4 priority bills, including yung anti-dynasty bill. Pero, nasa na ngayon yun? Tunay ba yung bill na yan? Yung kanyang ICI bill, yung kanyang party list reform bill, yung kanyang transparency bill, no? Siya yung siya yung nagsabi na priority ito. So, susukatin siya niyan, no? Tapos syempre, yung elephant in the room, yung ekonomiya na halos nag-quadruple na yung inflation eh. Wala pa tayo sa yung clear and present na impending threat, political, doon sa isang pamilya. Wala pa tayo doon, di ba? Yes. So, mas... At saka ito yung first time na yung dalawang superpower ay ginagawang arena ng contestation yung ating bansa going into 2028. Yung 2028 election natin is the first election na talagang makikialam o nakikialam itong dalawang superpowers na ito.
Dati isang superpower lang. So, ang daming mangyayari dito sa ngayon hanggang 2028. At sabi mo nga, yung ating presidente ay chill lang. Chill. Sumobrang chill eh. Okay, bago ka pakawalan, pwede mo bang chismisan kami kung sino daw yung talagang ipapasok na cabinet member? Clue lang sa department at yung pagkatao. Marami kang namumuro eh. Kumbaga sa bingo. No? Halimbawa, yung Secretary of Health. Medyo marami-rami na siyang kaso at marami-rami na skandalo dyan. At napakahalaga niyan. No? Pero until it happens, until mapalitan siya, nandun pa rin siya. Yung DICT. No? Okay. Nababalitaan din yan. No? Yung DILG, nababalitaan din yan. Punta no? tayo. Si gaano ka lakas yung porsyento na mababalik si Abalos? Si Benhur Abalos. Tingin ko malaki yung porsyento na mababalik siya. Ang tanong ay kung saan. Ang bakante ngayon, parang sabi ng presidente kanina, walang reshuffle. Ibig sabihin, walang matatanggal for now. Ang bakante ay yung political affairs, yung dati kong posisyon. No? 4 years ng bakante yun. Ganun palang posisyon? Parang hindi halata. 4 na taon ng bakante yun. So, posible, na doon siya malagay. Kung walang, sabi nga ni Presidente kanina, kung wala naman tatanggalin. Hindi naman mahal yung posisyon na yun, di ba? Napaka-insignificant to. Walang kakwenta-kwenta yung posisyon na yun. yung budget ba nun, talagang katawag-tawag. Yun yung pinakamaliit. Pinakamaliit ang budget, no? Baka inisip nila, maliit budget, baka hindi mahalaga yan. Hindi, tsaka utusan yun. No? Utusan yun. Yung papagawa sa'yo ng presidente, no? Ilabas mo lang yan. Sige. Yung mga deniability, di ba? Yung mga ganyan, no? Pag may yung problema, mga negotiations, no? Pero tingin ko ngayon ay very crucial yan dahil merong impeachment na mangyayari, no? Very crucial yan dahil may papalapit na kampanya for 2028 by next year. Practically, election period na. Kahit hindi pa official. No? So, tapos maraming destabilization plots. Maraming mga nais magpabagsak sa gobyerno. So, nagiging importante yung walang kakwenta-kwentang departamento na yan. No? Under ordinary circumstances. Kaya, sabi ko nga dati kay Senator Trillanes, mag-political affairs ka na, yun naman ginagawa mo talaga. No? Ba't ayaw mo pang kunin, di ba? Kaya Parang hindi ako magugulat kung bibigay kay Abalos yan. Although, siyempre, galing ka na sa DILG. Mula sa pinaka-importante na department, papunta ka doon sa pinakamaliit. No? Baka... Sige na to. Magpapasahan pa sila. Pero sa mga academics, maganda yan, di ba? Pero theoretical, yung nga lang, pagdating sa... Yung political affairs? 4 kasi yan eh. Una, political intelligence. Para sinasabihan mo yung presidente, ano nangyayari sa paligid niya? To keep his ear on the ground. Ikalawa ay sectoral concerns. Yung mga sektor sa lipunan, ikaw ang kumakausap, kung humihimas, anong problema nyo? Ikatlo, legislative liaison. Ikaw yung liaison sa Kongreso at saka sa Senado. Importante yan, lalo na ngayon. No? At panghuli, ito yung pinakamalaking trabaho, ang tawag dyan, special concerns. Ibig sabihin, kung ano yung gustong ipagawa sa'yo ng presidente. Yan yung 80% ng trabaho na yan. Ang ganda ng euphemism, special concerns. Pero tanggalin mo yung special, concerning pa rin. Maraming salamat. Ang resident political pundit, heckler, at best friend ng ilang mga senador. Ano bang ibig sabihin ng resident? Nakatira ka dito? Nakatira ka na dito halos eh. Ronald Llamas, of course. Thank you, Sec. Ronald Llamas. Salamat, Lord. Anytime. More developments ahead on Political Beat. Don't go away. We'll be right back. With new leadership now in place at the Senate, will the political tensions finally subside? Let's bring in University of the East Political Science Professor Eric De Torres. Prof, again, welcome back. Magandang gabi. Magandang gabi, Sir Lord, and sa mga viewers natin. Matanong ko lang, sa akademya ba, kasing stress din ba kayo
tulad namin sa media na every day ay walang regularity, walang predictability. Merong isang bang! Except for today, medyo may ng konti, yung pag sinusundan nyo yung mga political developments. Sobra, kung makikita natin, napaka-dynamic at saka ang likot. Nagbabago din yung mga teorya at nagde-develop yung mga teorya ang ginagamit natin. So kung makikita natin, we're always trying to look for theories and at the same time, explanations dito sa political phenomena. Kasi now more than ever, ngayon lang tayo nakakita, Sir Lord, ng napaka-dynamic at napakalikot na politika na nangyayari sa ating bansa. Sa tingin niyo ba, kayang i-cover ng isa o tatlo o dalawang teoryang nangyayari sa Pilipinas or talagang ang hirap lagyan ng application kasi it defines categories or logical flow? Actually, ang nangyayari ngayon, Sir Lord, is nagiging interdisciplinary na siya. Cross-cutting various disciplines to be able to address itong mga nangyayari sa atin. So, from political science, public administration, may economics ka na rin din. Kasi, interrelated at saka nakalink yung mga theories na nangyayari, yung phenomena na nangyayari. Kaya, kailangan mo yung various disciplines to be able to predict, explain and describe this political phenomena na nangyayari sa ating bansa. Parang chaos theory na yata at sa physics yung isang kailangan. Pero ang sinasabi nila, yung mga optimistic sinasabi nila na, bahagi ito ng demokrasya. Ano ngayon kung naghahabulan ng susunto sa Taiwan nga, regular na nagsasapakan sila ron. Balik pa rin sa trabaho. Ano ang reaksyon mo pag sinasabing, part pa rin ito ng demokrasya? Well, totoo naman na parte yan ng demokrasya at nakalimutan kong sabihin kanina, bukod sa social science, may math. Kasi ang democracy is always the rule or what we call tyranny of the majority. So, nandyan palagi yan. Parte siya ng demokrasya pero ang unang mahalagang tignan natin dito, Sir Lord, is yung intention ng ating mga kababayan, yung passion basically din ng mga politicians, yung tipong nag-aaway o may diskurso, nagkakagalit, pero ang pinaka-importanting konsiderasyon is para kanino nila ito ginagawa at ang intention ba para sa ikabubuti ng taong bayan pagdating dito sa usaping ito. Kasi nakikita natin is most of the time, yung perception ng ating taong bayan is may ulterior motive, may kanya-kanyang agenda. So, nawawala yung pangunahing tungkulin na sinumpaan nila for public office na talagang para sa ikabubuti ng ating bayan ito. So, it raises a lot of questions. Una, pagpalit ba nitong bagong Senate leadership? Maiibsan ba yung kahirapan na nararamdaman ng taong bayan? Nagbago ba o magbabago ba yung kalagayan at ma-stabilize yung inflation at mapapabuti ba yung inflation ng ating bansa at all other issues as well? Ano ang dating sa'yo ngayong ang bagong Senate President, si Win Gatchalian? At least kahit papano, o baka lang kasi napaka-volatile nung pinanggalingan o nung pinalitan at ako compare mo na ito at least may malinaw na at least na Senate na agenda, may nilabas agad na amount. Mamaya, pupunta tayo sa amount, yung 700 million na supposedly in 27, 28 days, kung anong dating nun sa tao. At yung regular na pakikipag-usap sa media, mukhang tama ba ang impression sa iba ay kahit pa paano, may katahimikan na mararamdaman? Well, sa perspective and of course, klaro sa kanya yung dapat niyang gawin sa nakikita niya talagang mabigat na banggaan at tingin ko maliwanag sa kanya na napakababa o patuloy na bumababa yung tingin ng mga tao sa Senado bilang isang institusyon. Kung titignan natin sa linya o dun sa mga nasa dating minority na ngayon ay majority na ulit,
tingin ko si Win Gatchalian ang pinaka-viable option na kung saan meron ding pagtingin at may pagrespeto yung ibang mga nasa Parehong minority. kampo eh. Parehong Oo. kampo, may tawid siya. Pwede nating sabihin na less politicized, pero bagamat magaling siyang bilang isang legislature o isang talagang senador, yung lack of course, legal background niya is very important din as well. Pero hindi yun yung tinitignan eh. Ang kailangan muna is to neutralize the situation because patuloy na sumasadsad ang kredibilidad at ang negatibong pagtingin sa Senado. So, nakita natin nung unang pagsampa niya kahit pro tempore, he's constantly communicating. Ipinapaliwanag niya yung nangyayari, isinet niya na kaagad yung mga importanteng committees at mahalaga, nakakalendaryo na yung mga bagay na dapat na mangyari. So, nung nagkaroon ng special session, malinaw na talagang ito is they mean business. Yun nga lang nga, waling-waling ang unang agenda doon sa kanilang ipinasang third reading. Yun talaga. Waling. Wali. Malay mo sa pagdating sa usapin ng kultura, flora at fauna, bahagi yan. Okay. Prof. De Torres, ano ang dating sa'yo nung panunumpa ni Win Gatchalian na kasama niya doon sa entablado, Senado, Tito Soto, Sis Escudero, at si Mig Zubiri, na kung titingnan mo, lahat, yung mga yun, tatlong yun, naging Senate Presidents in a span of, wala, 5 years. Wala, hindi pa 10 years, 5 years. So parang ang bilis sa mga lipatan. Kung titignan natin yung postura at mahalaga na nandoon yung tatlo kasi sinasabi nung tatlo is suportado ka namin. Nandyan kami sa likod mo. At iba yung dating na tatlong presidente. At hindi lang yung idagdag natin. Noong Independence Day celebration, imbitado si Senator Win Gatchalian doon sa event ng Malacanang na nandun si Presidente na may recognition. So talagang makikita nating dinidiinan siya so as to really legitimize na we have your backing, nandito kami sa likod mo, and we recognize you. So, doon pa lang, walang formalization yung 13, ang daming legal issues na nandyan, pero de facto, in terms of recognition, kinikilala siya ng House of Representatives, ng Malacanang, at ng iba't ibang mga grupo. So, talagang it would really justify na talagang siya ang, Senate President. Hindi siya divisive character. Hindi siya divisive At character. higit sa lahat, masipag. Yes, Parang yes. umuwi raw ng gabi na at talagang magtatrabaho daw yung buong staff. Yes, yes. The fact na binata siya ay hindi mahalaga. Oo, kasi ganun talaga masisipag. Well, actually, kung titignan natin, isang advantage yun kasi although hindi man okay, wala kang pamilyang uuwian, trabaho, pero syempre kailangan may work-life balance din, lalo na tingin ko it fits the profile na talagang siya yung karapat-dapat kasi maraming trabahong kailangan na gawin sa Senado. Although may mga kilala ko na nandun, kabaligtaran naman. Kung usapin ng pamilyang usapan at inuuwian. Okay. Chis Escudero, Joel Villanueva, ito ba ay redemption time para sa kanila? Lalo na kay Joel, parang kumbaga second chance, third chance. Ano nga ba ito? Parang one more chance palagi, Sir Lord, ang sasabihin natin dito sa dalawang ito. Pero alam nyo, napakahirap kasi meron ng negative perception. Lalo na pagdating, unahin natin kay Senator Escudero, tinawag siyang Mr. Forthwith. 'Di ba? Na parang ang dating ng sa taong bayan before is he was trying to delay, and then all of a sudden when he made a comeback at tumawid doon sa siyang ika-12, 'di ba? Nagbago lahat yung tenor, nagbago lahat yung dating kasi parang he's the savior na parang magkaroon ng momentum at binigyan ng lakas ng loob na para may ayos yung Senado. So, yun yung isang kailangan nating bantayan. Now, ito yung pinakamalaking katanungan. Will he be able to become again objective
as, kung talagang matuloy na siya yung maging presiding officer. Kasi kung titignan natin, and with all due respect and credit to him, siya yung may pinakamalaking karanasan pagdating sa impeachment at ang kanyang legal lens bilang isang abogado. At mahusay na abogado si Senator Escudero. But ang tanong dyan is, will he be able to keep that objectivity? And of course, pwede natin siyang sabihin na redemption. At hindi lang yun, Sir Lord, yung paraan na kung saan may pending case din siya at nakaabang doon sa office ng ombudsman. So, ang tanong ng lahat, paano kung ilabas or i-issue siya, paano ito makaka-apekto sa kanya bilang isang presiding Baka officer? biglang, kung nasa road to redemption siya, at biglang may mga ganong lumabas ulit na reminder ng mga kaso, baka mag-iba ulit ang karakter. Baka Exactly. mapariwara ng landas. Ganun ang ibig sabihin. Exactly. And dito naman kay Senator Joel Villanueva, so, kanino ba talaga siya? Titignan natin, Kay Jesus. Sa Diyos, ang daming drama, ang daming appeal to the emotion na ginagawa ko ito dahil ito yung tama. Pero kung titignan natin, 2 o 3 beses siyang tumawid-tawid. At tandaan natin na bago yung bagong minority, yung dating minority na majority, siya ang tumayo at nag-declare na bakantehin ang committee, ang chairmanship at ang Senate President. Tapos biglang pagdating na ganito, nagbago yung ihip ng hangin. So, tingin ko credibility issue. At tandaan natin, lahat ng ito para sa 2 senador na ito ay makakaapekto sa susunod na eleksyon dahil 2028 they are re-electionists. So, maaaring ito ba road to redemption? Pwede ba nilang sabihin na at tandaan natin para hindi ko alam kung napansin ng ating mga kababayan, yung isinalang nila na for resolution pagbibigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng lindol. And take note kung sino ang proponent nito, Senator Joel Villanueva. So pagkatawid, ito yung magandang spin na talagang gusto niyang tumulong, pero would that be enough for redemption and to be able to develop again his credibility on the part of the Filipino people? Kasi hindi lang yun, bukod pa dyan, meron na noong ang rekomendasyon ng ombudsman na anuhin siya, tanggalin, di ba, from public office. Isa pang yun. At pinaalala ng ombudsman ulit na i-enforce daw yung panahon ni Conchita Carpio Morales na isa PDAF kasi ito, no? Yes, Prof? yes. Ang parang matagal na kasaysayan, pero kung tutuusin mo, kailan lang yun? At pagdating sa mga mantsa, sabihin natin na mas mabibilang mo yung mga wala. Exactly. Sino nga lang ba yung wala? Pero sasabihin ng lahat, kasi bahagi ito ng politika na nakakainis na marinig na. Kasi ako yung kontrabida sa kanilang drama. Kaya ako ang pinuputakti ng ganyan. Okay, sa mga senator judges, July 6 na magsisimula, ano? Of course, legal issues, pero nagsalita kahapon ang prosekusyon at sinabi nila na ito na yun, ampaw, tunog lata, walang laman yung mga pinipresenta daw na mga evidence, pati mga ni someone to counter the walang Mary Grace Piatos na akusasyon ay wala raw witness sa ganon. Mukhang dito pa lang ba, masusukat na natin yung direction itong trial? Well, talagang at the end of the day, political itong magiging desisyon. It will reflect if whether they are re-electionists for 2020. And that's the reality, kasi kung titignan natin, very polarized pa rin din sila. That's one. Number 2, it reflects the kind of political system that we actually have in our country that is very personality-based. Nawala yung lakas ng political parties natin. And in terms of looking at principles, and more importantly, because of this personality base, the manner by which how they would evaluate the objectivity and at the same time, the nature of the cases and the nature of the evidences that will be presented to them. Fifth part, makikita mo dyan, and sana yung grandstanding. Kasi bakit? May libre kang, sana makita din ni Senator, of course ni Chairman George. Ito yung libreng George Garcia. George Garcia, ito yung libreng
kampanya ng mga magta-2028. Dahil kung magta-2028 ka, you're on national TV every day. So you're trying to promote yourself in a way. May libre kang media mileage dito. At depende to kung paano ka tumayo, paano mo titignan yung sarili mo, at sa lalim ng mga itatanong mo dito. So, at the end of the day, doon mo susukatin. At it mirrors and reflects the kind of political system and, politics that we have in our country. Or pwede naman parang dignified silence, gaya ni Senator Lapid. Pero yung sinasabi nila na itong midterm elections, yung pagkapasok nila Bam Aquino, pagkapanalo nila Chel Jokno, Leila de Lima, Kiko Pangilinan na balik sa Senado, may mga observations kasi sinasabi na, may nakikita tayong parang sea change sa electorate. At the fact na hindi nakapasok si Bong Revilla ay hudyat na mas maraming bata ngayon, mas sabihin natin na hindi napapasa yung mga ganong gimmick. Pero sabi naman ng iba, mga survey mga survey firms. Sinasabi naman nila, hindi totoo 'yan. Kasi kung tutuusin mo, malaking porsyento pa rin ng mga bata na bumoto ay nakaanib doon sa mga Duterte. Yung ganong sa paksyon na 'yon. Ano masabi niyo po rito? Well, kung titignan natin, yung social media, lang siya means, basically ito, instrumento lamang siya. Pero kung titignan natin, at hindi ko alam, sa mga marami pang usapin at sa mga ibang observers, binago kasi ng mga Duterte yung landscape ng politika ng ating bansa. Ang naging approach nila is direkta sa tao kasi nakita mo yung ganitong klaseng technique dahil local chief executive si former President Rodrigo Duterte. So, sanay siya sa tao-tao, sanay siya sa pakikipag-communicate sa tao, sanay siya basically na grounds, yung ground game. Kaya, mahalaga na makikita mo sa politika ng ganyan, yung base votes na tinatawag. So, binago nila yung landscape ng politika dahil nakapirmi at kwentado nila yung botos from other parts of the region, basically. So, pagdating sa grounds, yung pagtatao-tao, hindi mo sila tatalunin dyan dahil sanay sila sa pakikipagkapwa-tao. Kaya, kung titignan mo, bakit naka-apekto at naka-plus factor kay Bam at saka kay Kiko? Well, of course, laging technique ng mga medyo challenge pagdating dun sa budget, talagang magsisipag ka magtatao-tao. At yun ang tingin kong isang naging factor kung bakit nakapasok si Bam at saka si Kiko. Nagbago din sila at nag-adjust dun sa ganung klaseng formula na mas diretso sa tao. And at the same time, target yung youth votes basically. And pwede din nating masabi na protest votes sila kasi naging alternatibo sila. Tandaan natin, yung mga survey firms din, kung titignan natin yung kanilang methodology. May mga sablay rin sila. Yes, kasi random yan Hindi nila tinignan na, let's say, nag-survey sila sa mga schools na kung saan talagang yung preference. Kasi kung pumunta ka na ang target mo lang, middle class at saka students, baka maaaring lumabas sila. But the manner they conduct their methodology, random sampling yan So, talagang doon, hindi na foreseen. Kasi, well, methodologically, scientific, at tama naman siya. Binanggit mo students. Na-observe mo ba yung ganon sa mga klase mo? Sa mga estudyante mo, sila ba ay saang political, stream mas umaanib? Well, ang hirap kasi most of the time, kung titignan natin ang observation natin sa mga students, napaka-instrumental na yung pinanggagalingan ng informasyon, which is basically the social media. Akala ko, ang pamilya nila. Well, partly, ganun. So, dalawa natin yung titignan kung paano nakaka-apekto yung social media ngayon, yung diskurso sa social media at saka yung mainstream media na kung saan nandyan yung rise basically ng influencers na nagiging sort of parang pseudo, na rin din sila, reporters or journalists. Seryoso, na ganyan. So, makikita din natin, pag tinignan mo, nagko-compete sila kasi they provide an alternative information na pag hihimayin mo, medyo nga may valid. Kaya, now more than ever, it's information warfare to be able to curb that perception. So, ang hamon sa mga guro at saka sa institusyon, lalo na sa mga mag-aaral, paano mo mas madedevelop yung critical thinking on the part of the students at sa mga mamamayan natin na kung saan paano balansehin at mas
tignan at mas maging mapanuri doon sa mga nangyayaring nilalabas na impormasyon. So both traditional at saka sa social media, so to speak. Ikaw ba'y naniniwala doon sa teorya na we always tend to vote the opposites? Halimbawa, ang sobrang, kunyari lang ang seemingly tyrannical na leader, ang next naming iboboto para palitan siya ay yung mas kalmado. Pero if you subscribe to that observation, hindi ba dapat kabahan tayo kasi kung ang nakaupo ngayon ay parang walang kasiguradahan, laging tentative, medyo mabagal mag-address ng mga problema, should we be worried about the possible opposite? Yun yung very unpredictable. Kasi kung titignan natin halfway or mga mid or probably second year pa lang sa observers, nasanay yung mga Pilipino, doon sa leadership style ni former President Rodrigo Duterte. Very decisive, we have a strong executive, ito, ganyan. So, the rest of the cabinet will follow. Yun din kanina, gusto ko lang paghambingin. The main difference between the cabinet now and the cabinet before was that the cabinet before were basically either bureaucrats or military men, which means culturally subversive sila kasi they follow the chain of command. So madali, it enhances the strong type of leadership meron si Duterte. Nakakatawa, yung pa'y subversive talaga no? Yung sumusunod ka. You follow orders. Ganun ang nature ng military. Oo. You follow the chain of Oo. command. And the highest ranking officer is basically the president. But now, if you compare the composition of the cabinet, members of the cabinet, most of them are politicians. So, politiko. So, may difference of running of a politician, and I'm not saying all, and this is just sort of an observation, na the way that you actually run a particular agency of basically running the bureaucracy, running the agency from either a bureaucrat or technocrat perspective versus a politician type-like approach. So, yun, kung makikita natin yung composition, 3-4 dyan galing sa local chief executive, naging senador na. Yung ngayon o yung dati? Yung ngayon. So, kung titignan mo before, halos walang member doon ng gabinete na naging politiko. Pero ngayon, nandyan, puro politiko yung ano. So, it somehow affects. Plus, yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina, yung acting capacity. So, it affects. Pwedeng double-edged siya. Pwede mong sabihin na acting capacity na laging walang bukas, kaya magtatrabaho ka mabuti kasi anytime, pwede kang mapalitan. Or pagdating sa approval, makita lang ang husay mo sa appointments, wala silang choice kundi Exactly. approve. So, double-edged siya eh. But, yun yung hirap eh. Moving forward, naghahanap tayo ngayon ng stability. Yung stability in terms of how we intend to go about inflation, the issue of the economy. Second, the existential threat basically of, issues with regard to the West Philippine Sea and all other, issues. We have food security. So, you need basically, people are looking for that, leadership. Ano ba siya? Parang Duterte version 2.0 na calibrated or a mixture of PBBM and Duterte ba yung hinahanap natin? So, that would depend eventually. And now more than ever, dyan papasok ngayon yung branding, yung tamang approach. Kaya, bumabalik sa drawing board, and I'm sure maraming mga firms ang kinukuha ngayon ng mga politicians na how will they be able to position themselves and to brand themselves looking at such. So, andyan, marami na mga surveys na ginagawa dyan to look at the preferences and perception of the people towards how will they be able to market themselves. So, mas makikita nating ma-enhance palalo ang personality-based politics sa 2028. parang ang modern politics ay veering away dapat na supposedly sa yung cult of personality at instead yung efficiency of institutions, nation of laws and not men, pero mukhang nasa dark ages pa rin tayo pagdating sa ganyan. Alright. Exactly. Pero maraming salamat, Professor Eric De Torres, mga kapatid, mula sa
Departamento po ng Political Science ng University of the East. Thank you, Prof. Eric. Thank you very much, Sir Lord. So 70 years ago, the Philippine Senate fought one of its most explosive battles over a book. Take note, not over a budget, not over a committee chairmanship, but over whether college students should be required to study the Noli Me Tangere and El Filibusterismo. The resulting law is Republic Act number 1425, better known as the Rizal Law, was signed on June 12, 1956. What's remarkable is not how it was managed to be signed into law, but it is the quality of the debates and the nature of the protagonists. Two major figures behind what began as Senate Bill number 438 were the intellectual heavyweights from Batangas, Claro M. Recto and Jose P. Laurel, who chairs the Committee on Education. Opposing the legislation is a way bigger heavyweight challenger, the Catholic Church, who argued that certain passages were hostile to the clergy and could possibly undermine faith. Yet, this is the Rizal Law's most enduring legacy. It reminds us of a Senate that once upon a time argued about ideas, not over pork barrel allocations, not over political dynasties, election strategies, or social media narratives. Ideas, abstractions with zero monetary gains. You may disagree with either side, but it is impossible to deny the intellectual seriousness of the debates. Shots fired came in the form of historical and theological references, not actual gunfire. Pro-Rizal Bill politicians were threatened by a Bacolod archbishop with punishment, not with eternal damnation, but with electoral defeat. As to another threat of 600-plus Catholic schools opting for closure rather than a curriculum poisoned by heresy, Recto replied, "Fine, then we'll nationalize those damned campuses." The debate was so serious that two congressmen even literally came to blows. And not even the reproductive bill debates of 2011 went that far. But on the occasion of Rizal's 165th birthday today, perhaps the best tribute is not another offering of anything in Luneta. It is to remember that a republic survives not through noise, not through numbers or slogans, but through the stubborn and unfashionable habit of thinking. This year also marks the 70th year of the Rizal Law. In the end, the fears of the church and its allies proved unfounded. The law did not produce a generation of heretics and anarchists, but neither did it result into a nation of intellectuals. In fact, institutionalizing Rizal may have had the opposite effect. What was once dangerous literature became staid, archaic, boring homework. Rizal, the brainiac super martyr whose writings became the soul of a nation, is not even being read by the nation. A nation that elected a Senate that in August 2024 also had a book as the center of a debate. This one. Let's just say that this book is not exactly the Noli and the Fili, but we heard it almost cost us 10 million pesos. And that's the Political Beat this Friday, 19th of June. I'm Lourdes de Vera. Enjoy the rest of the evening, and we wish you our most relaxing weekend.